Halina ginoo ko, yakapin mo ko't mahal pa rin kita. Imuti na kahapon, may bukas pang naghihintay. Kuya Oliver! Kuya Oliver! Kuya Oliver, makinig ka! Habang kumakanta ka, humihigpit yung yakap sa akin ni Mami Rochelle. Nai-in love. Ha? Magaling kumanta si Kuya Oliver. O yun mga kababayan, natapos na po kaming kumain. Papunta na po tayo sa hotel. Dito tayo matutulog sa hotel para bukas diretso naman sa kabilang hospital naman. Ibang doktor naman ang pupuntahan natin. Tara Kuya Oliver, lakad ikaw. Dahan-dahan. Ha? Kaya mo na. Very good. Dito. Ayan, alalayan. Very good. Kaya na daw niya. Pero dahan-dahan pa, no? Okay, tarahan. Tayo. Ay, naipit ang noo. Napusog ba si Kuya Oliver? Oo. Nabusog. Si Nanay Yansing? Opo, busog na busog po. Busog na busog. Opo. Ang saya-saya na po niyo. Tawag na. Sana pati si Nanay Yansing lumaki rin ang katawan kasi ang nipis eh. Ganito na po talaga ang katawan ko, Daddy Frankie. Ganyan Marami akong iniisip na iniintinding mga bagay-bagay. Huwag ka na mag-isip, huwag ka naman problema. No? Puro po pag gumaling na yung kapatid ko at pagtapos ng pag-aaral ng mga anak ko, wala na akong iniintindi sa isip ko. Alam mo na, Ansing, habang tayo nabubuhay, hindi nawawala yung kaakibat yung problema. Sa bagay po. Pero ang problema dapat hindi pinoproblema. Hayaan mo yung problema mamroblema sa'yo. No? Huwag mong didibdibin kasama sa buhay. Gusto mo mawala ng problema? Ano pong solusyon? Patay. Ay, wag naman po. O, Malimit diba? po yung mga anak ko. Kaya nga, mawawalan ng problema ang tao, mag-i-ending na pagka wala na. Kasi nga sabi nila habang may buhay, may pag-asa. Apo. Di ba? Yun nga Kuya po. Oliver, Oo. kanta ka nga dyan. Freddy Aguilar. Hindi ay kung ano lang Ano? yung kumusta na ginoo ko. No. Sana'y maligaya ka. Kung tayo'y magkakalayo, paano na ang buhay ko? Buhay ko'y biglang nagtampo. Favorite niya yata ang Walang kanta. iwanan mo. Hindi niya makalimutan. Iiyak ang puso ko at wala ng pag-asa. Kumakabaw ginoo ko sa tuwing tatawag ka. Halina ginoo ko, yakapin mo ko't mahal pa rin kita. Imuti na kahapon, may bukas pang naghihintay. Kuya Oliver! Kuya Oliver! Kuya Oliver, makinig ka! Habang kumakanta ka, humihigpit yung yakap sa akin ni Mami Rochelle. Nai-in love. Ha? Magaling kumanta si Kuya Oliver. Kumanta lang si Kuya Oliver, napayakap ka na sa akin. Nakaka-in love. Ay, nakaka-in love. Kiss mo pala ako. Okay. Love you. Nainggit si Kuya Oliver mo. Galing kumanta ni Kuya Oliver. Saan? Yung way. Tama? Sa kanan. Oo. Kanan, tas kaliwa. Nahilo na rin ako Hindi ko na alam saan ako uuwi Hindi na ako taga Makati. Hindi na. Okay. Alam. Got it. Tas pag kaliwa na dyan, yun na yun. Kaliwa. Kahit maglakad na lang siguro kami, risky, pabalik. Pag naipasok mo kami sa hotel, pwede ka na para makauwi ka rin maaga, ha? Ha? Hindi. Parking mo dyan. Parking na Oo, doon yung naman kanan. yan. Oo.
May space ba? Okay lang. Sige, diyan ka sa puwit. Walang problema yan. Tara. ID. ID nyo. ID. Paano to ma'am? Wala pang ID to. PWD kasi yan. Ay, wala po ba siyang ID? Wala po. Kahit ano po, pictures. Ha? Meron nga ba siya isang ID niya? ID mo, akin na ID mo. Kay Nanay Ansing, ID mo Sam, tsaka kay Kuya Sam. Si ano? Kahit ano lang. Ano na lang, 30. Yan. Pwede yan. 60. Ayan. Ito naman. Dito tayo magpapalipas ng gabi ah. Oo. Dito tayo matutulog ng gabi. Oo. Susunduin kita dito bukas ng umaga ulit. Pero huwag kang mag-alala, kasama mo si Kuya Sam, si Kuya Rab, Oo. tsaka si Nanay Ansing. Oo. Did you get me? Oo. Wow, very good. Anong birthday niya, ate? Ha? Kailan birthday mo? August 13. Okay, August 13. Kailan ka pinanganak? Na, ha? 1994. Ah, 84. 1994? May charger ka? Okay, sige. Socket na tayo. Ihatid ko lang sila hanggang taas. 36. 36. Tara, tara. Ha? Yeah. Ay, atid pala. Nandun na rin. Sige, ingat. Parking mo na lang yung sasakyan doon. Bigay mo kay Yaya. Oops, dahan-dahan. Ano na yun? Taas mo yung short mo, Kuya Oliver. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Yan. Sensya ka na, Kuya Oliver. Hanggang third floor ba? Okay. Walang elevator. Ayan, para makahawak ka, Kuya Oliver. Yan. Ilalagay ka rin. Ah, fourth floor pa. Third. Third na to. Okay, upo ka muna dyan. Huwag mong harangan. O. Sige, sit down muna. Yeah, very good. Sandal ka para hindi ka pagod. Yan. Sa Ate Ansing, every time na ano niya, aalalayan nyo, ha? Baka makabasag, anything. Lahat ng sisira natin dito, babayaran natin. Kaya ito, syempre, lahat ng bagay, galaw niya, inaalalayan natin. So, bahala na kayo dito, ha? Opo. Okay, alam nyo na yan. Nandiyan naman si Kuya Sam. Dalawang bed naman to. Okay ka na? Oo. Pinawisan ka? Pinawisan mo ako. Ha? Oo. Ba't ka pinawisan? Pagod. Napagod. Loko tong hotel na to eh, no? Nilagay tayo sa pinakataas eh. Sandal ka lang para hindi ka nahirap. Mapagpahinga ka. Ganun talaga. Para na-exercise yung paa mo. Kasi ilang taon kasi nakapikos ganyan. No? Nawala si Kuya Gigi, no? Hindi sumama. Punta raw sa bukid. Hindi nga siya. Mago. Si Nanay Ansing, okay ka naman, Nanay Ansing. Ayos lang po ako, Daddy Frank. Anong masasabi mo, Nanay Ansing? Nakikita mo yung sitwasyon, nakikita mo yung nangyayari. Kung po, naihiya po ako sa inyo.
Ba't ka mahihiya? Huwag ka na mahiya. Po, ang tsaga-tsaga niyo po sa amin. Kanina po, yung mga staff niyo po, ang tsaga pong naghintay. Ang haba po ng pila sa pagkamunta. Alam mo na huwag kang mahiya kasi ito, kami po ng team, pag nasimulan na namin, pag nandyan na sa puder namin, trabaho na namin yan. Masaya kami sa mga bagay-bagay na ginagawa namin. Di ba? Mahirap po ang pumila doon sa paggamutan. Dami ng tao. Tapos iba-iba po yung, hindi po direktang doon lang ka lang po pupunta. Marami pa pong Ganon talaga. No? mahaba po ng proseso. Kahit may bayad yan, ganon pa rin talaga. Unless kung talagang mayaman tayo, Sasabihin po na, balik ka sa letter F, letter O, sabi po doon. Kaya ganun. Kaya ang tsaga po ng mga staff nyung naghintay sa amin kanina. Sa check-up pa lang po matagal na kasi marami pong nagpapacheck up. Tapos sa bilihan po ng gamot, mahaba na pa rin po yung pila. okay na yun, hayaan mo na yun. Hindi na yun. Anong masasabi mo sa ating mga viewers, sa ating mga sponsor? Yung mga sponsor po ni Daddy Frankie, wag po kayong magsasawa. Pagtsagaan niyo po kami na kahit man sumobra man po ako sa ugali ko, nato naman po ako, nagkamali po ako. Pagpasensyahan niyo na po ako. Si Daddy Frankie po, nahihiya po ako sa kanya. Kasi ang tsaga-tsaga niya pong mag-alaga kay Kuya Oliver. Yung iba lang po ay iniwan na po siya. Siya pa po yung nag-asikaso sa pagkain niya. Kung ibang tao lang po na maselan, ayaw po siyang katabi ha. Pero siya po, hindi po siya maselan. Ano naman ang masasabi mo ate sa mga nampapas sa'yo? Anong gusto mong ipakiusap? Huwag na po kayong magalit. Pang na lang po tayo, pis-pis na po tayo ngayon. Wala na pong galit. Anong pis-pis? Pis. Ha? Pis. Ano? Pis. Pis na po. Pis. O sige, kausapin mo yung mga... Wala na pong, sana wag na po kayong sumama ng loob sa akin. Promise ko po, ayusin ko na po yung sarili ko. Hindi na po ako hingi ng hingi kay Daddy Frankie. Saka kontento na po ako, napagawa na po yung bubong namin. Doon lang po kasi, na ano ako pag umuulan, tumutulo po talaga yung bubong ko. Yung kusina ko po, pag kumakain kami, natutuluan yung mga anak ko. Sabi po ng mga anak ko pag kumakain, ay, tumutulong ako. O sige, usog tayo doon. Sabi, ngayon po hindi na po kakabahan kahit umulan po. Kasi pinagawa na po ni Daddy Frankie yung bubong ko. Salamat po sa inyo. Sana po mas marami pa po kayong matulungan. Huwag po kayong magsawang sumuporta kay Daddy Frankie. Mabait po si Daddy Frankie. Kung hindi niya po kami tinulungan, wala po si Kuya po Oliver, baka hanggang ngayon, kung di siya nakita ni Daddy Frankie, nandun pa rin sa kulungan na daig pa ang baboy na mabaho. Umiihi ng ihi na lang niya doon sa kulungan, pati tayo niya. Wala pong nag-aalaga sa kanya. Yun naman po, malaki talaga po naman po ang pagkakamali namin kasi pinabayaan namin siyang gano'n, sa kalagayan niyang gano'n. Pero dumating po si Daddy Frankie na inahon siya sa dumi. Ngayon malinis na po siya. Pati yung buhok niyang mahaba, wala na po. Pati kuko niya malinis na rin po. Nilinisan po siya, binihisan, pinaliguan. Kaya maayos na po yung kapatid ko. Si Mami Rochelle naman. Mami Rochelle, ano ang masasabi mo? Ano ang ipapayo mo kay Nanay Ansing? Ayan, Nanay Ansing. Yan. Actually, nun nga, napanood ko yung ano mo sa mga viewers. Yun lang, mapapayo ko lang sa'yo, maging kontento ka sa kung anong meron ka. No? Yun lang. Tapos, yun, alagaan mo yung mga anak mo, alagaan mo yung pamilya mo. Yun. Kausapin mo rin asawa mo para yun, maghanap siya ng trabaho para sa inyo, mabuhay kayo. No? Yun lang. Tapos yun, para kay Kuya Oliver, yun, maganda, nakikita ka nila na ina-assist mo si Kuya Oliver sa lahat ng laban niya. So, support lang para sa kanya. Bawi ba ngayon? Yes, bumawi kayo. Okay? Yun lang po masasabi ko para kay Nanay Ansing. Mami Rochelle, anong mensahe mo sa mga
mga viewers na unang kumbaga na-misinterpret nila kasi si Nanay Ansing, although na-explain ko naman na hindi sinasadya ni Nanay Ansing yung mga bagay-bagay. Minsan kasi napagbitaw si Nanay Ansing na hindi niya alam yung nabibitawan yung salita is nakaka-open. Pero honestly, hindi naman niya sinasadya. So, anong masasabi mo sa ating mga viewers? Yun. Sa mga viewers natin dyan na nanonood at nagsusuporta sa kay Nanay Ansing yan, actually talagang si Nanay Ansing naman mabait eh. Yun lang talaga ang pagkakaano lang niya is talagang medyo yun nga gaya ng sinabi nila, hindi sila nakapag-aral at hindi kumbaga parang wala sa isip niya minsan talaga yung sinasabi niya. Minsan napapanood ko rin siya na gano'n eh. Pero yun nga intindihin na lang natin siya. Tayo na nakakaintindi, tayo na nakakakita or nakakaano sa kanya, intindihin na lang natin siya. Yun lang po yung maipapayo ko sa inyo. Wag na po natin siya ibas kasi nakakaawa talaga din siya minsan. 'Di ba? Yun na lang po yung gawin natin mga kababayan. Yun lang. Ayan. Masaya ako, Nanay Ansing, na nandito ka. Masaya ako na naipapakita mo sa ating mga followers, subscribers. Masaya ako na ipapakita mo sa sambayan ng Pilipino dahil sa totoo lang, yung taong nagmamahal kay Kuya Oliver, yung taong sumusuporta kay Kuya Oliver, hindi lang po sa Pilipinas, hindi lang Pilipino, kundi mga kababayan pa natin na sa iba-ibang bansa. Mga kababayan natin na nagkalat dyan sa iba-ibang bansa, talagang nakasupport, naawa sa pinagdaanan ni Kuya Oliver. Kaya sana hindi ka magbago. Pag may check-up, madalang lang naman, support tayo. And then, yung pagpunta dun sa shelter, kung libre kayo, punta kayo, mga kapatid mo. Sana pati yung iba mong mga kapatid, makausap mo sila. Welcome po sila sa shelter para tuluyan ng gumaling Kaya sila. po sila, Daddy Frankie. Hindi, unti-unti pag napaliwanagan mo sila. Subukan. Sana isa ka sa maging tulay para maging open, mabuksan yung kaisipan na wala tayong dapat ikahiya. Diba? Ngayon po sila. Kagaya mo, diba? Makinig ka na. Kagaya mo, gaya na sinabi mo sa akin kaninang umaga, bago tayo pumunta rito. Kung noon, nung hindi nyo pa ako nakilala, nahihiya kayo sa sitwasyon niya. Kaya nyo siya nilagay dun sa likod, kinulong, dahil nahihiya kayo sa pinagdadaanan niya. Ngayon na-realize mo na hindi pala. Opo. So yan din sana ma-explain mo doon sa mga iba mong kapatid na hindi dapat ikinakahiya yung ganitong bagay dahil kahit sino sa atin, sa pamilya natin, hindi nila ginusto na maging ganito sila. Opo. Di ba? Subukan ko po. Sabihin o ipalawanag. Pero Yes, hindi po be. sila sa bukid, Daddy Frankie. Hindi naman araw-araw di ako naniniwalang 24 hours a day, 7 days a week. Kapatid natin, bigyan natin ng time. Okay? So, Nanay Ansing, salamat din ako kay Mami Rochelle kasi napakabait, napaka-supportive niyan, mapagbigay. Ano naman ang hiling mo kay Mami Rochelle? Sana po, Aling Rochelle, huwag po kayong magbago sa amin, ha? Sa akin po, kahit sumobra na po yung ugali ko, huwag po kayong magbago. Sana maging babait pa rin po kayo. Wala kang hiling sa kanya? Wala po. Kaya kagaya nga po ng sinabi ko, kontento na po ako. Yo. Kasi hindi na tumutuloy yung bubong. Very good. Kaya Oliver, anong masasabi mo sa usapan namin? Naririnig mo yung usapan namin. Ano naman ang masasabi mo sa mga nagmamahal sa'yo, ng mga viewers? Ito, mabuti. Kikinig at Anong masasabi mo doon sa mga taong nagpadala ng pera sa'yo? Kasi yung pera mo ngayon is 135,000 na, right? 135,000K na yung nasa savings mo. Ano masasabi mo sa mga taong nagbigay? Maraming salamat sa nagbigay. Maraming salamat sa mga nagbigay. Anong gagawin natin doon sa pera mo? Ipon at unti-unti kong gagastahin. Pag magaling ka na, saka natin gagastusin. Okay? So, unti-unti na niyang naunawaan, unti-unti niya nang naintindihan
hindi pa man 100%, hindi pa man tayo umaabot sa 80% or 70%, masaya ako na naiintindihan na niya paunti-unti. Ito yung sinasabi ko sa inyong lahat mga kababayan na never kung ginagastos yung perang savings niya. Kung sinabi ng sponsor na idagdag doon sa savings niya is iniipon talaga, hindi binabawasan. Mula nung nag-call ako na sabi ko pandagdag sa mga gastusin niya, ay nire-ready namin yan. Kasi kung ano ang pwedeng gawin pag totally magaling na siya. Dahil sa ginagawa natin, dahil sa suporta yun, hindi pwedeng hindi magiging normal yan mga kababayan. Sipin nyo na lang, kung nung unang nakita natin siya, hindi talaga siya totally makapaglakad, hindi siya makatayo. Pero ngayon, nakakapaglakad na siya paunti-unti dahil sa inyong tulong at gabay at sa himala ng ating Panginoon. Kaya sana mga kababayan, mga kabarangay, hindi po kayo magsawa na sumuporta sa amin. At wag rin po kayo mag-alala sa pera ni Kuya Oliver dahil nakatabi, nakasave at pinag-iisipan ko ano yung pinaka the best para kung saan natin gagastusin. Kung lulubin ng Panginoon na mas madagdagan pa, ay thank you para mas maiplano nating maigi kung ano ang ating gagawin sa pera ni Kuya Oliver. Okay? So Kuya Oliver, aalis na kami. Bababa na kami, matutulog na para makapagpahinga ka kasi bukas ng umaga another check-up na naman ikaw. Pasensya ka na, kasama sa buhay yan. Okay? O, magbabay ka muna sa mga kababayan natin. Bye, maraming salamat. Love you and all. Ano sasabihin mo kay Ma'am Jenilita Kilding? Kumusta? Mag-thank you ka kay Ma'am. Thank you. No? Thank you. Maraming salamat. Kay Mami Rochelle, sinamahan tayo dito. Tingnan mo si Mami Rochelle, ang ganda, nakang-smile. Yun, tingnan mo. Ha? Tingnan mo si Mami Rochelle. Maganda? Si Nanay Asing, tingnan mo rin. Tingnan mo ha. Ang ganda siya. Si Nanay Asing. Ang ganda siya. So yun, mga kababayan, mga kabarangay, pansamantala ako po yung magpapaalam sa inyong lahat at muli po, maraming salamat. Walang katapusan pa sa salamat po sa inyong lahat mga kababayan, kasama ng aking team, dahil gaya na aking sinabi, isa po kayo sa mga dahilan kung bakit kami naging matatag, malakas, dahil sa inyong walang sawang suporta. Honey? Yes po. Yun po, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ulit sa Team Daddy Frankie. Sa mga sponsor natin dyan na nakasubaybay at nakasuporta rin po. Ayan, maraming salamat. Mag-iingat po kayong lahat and God bless po sa inyo lahat. Si Nanay Asing? Salamat po. Mag-iingat po kayo. Sana loobin pa ng Diyos na marami pang blessing ang dumating sa inyo sa mga tulong na binibigay nyo sa kapwa nyo. Maraming salamat po. God bless. Okay, bye-bye tayo, bye-bye. Yes po, bye-bye. Bye-bye, Kuya Oliver, bye-bye. Good night po, good night.